Mga ka-creepy, handa na ba kayong sumama sa madilim na paglalakbay ni Carlo? Isang kwento ng takot at misteryo ang naghihintay, kung saan ang dilim ay hindi lang basta kawalan ng liwanag, kundi isang pinto sa hindi maipaliwanag na kababalaghan. Sa bawat pagpikit ni Carlo, may nag-aabang na bangungot na tila ba'y tumatawid mula panaginip patungo sa kanyang realidad. Huwag palampasin ang bawat detalye dahil sa kwentong ito, ang bawat bulong at anino ay maaaring magdala sa atin sa gilid ng ating mga upuan. Sa isang maliit at maaliwalas na kwarto, maingat na inaayos ni Ate Sofia ang mga unan at kumot para kay Carlo, isang bata na takot sa dilim. Kitang-kita sa mukha ni Carlo ang pag-aalala habang mahigpit niyang hawak ang kamay ni Ate Sofia. Pagod na si Ate Sofia at halata ang stress sa kanyang mukha dahil sa paulit-ulit na panggambala ni Carlo tuwing gabi. Sa pag-aakalang makakatulong, pinagbigyan ni Ate Sofia ang hiling ni Carlo na iwanang bukas ang ilaw sa kanyang kwarto para sa gabing iyon bago siya lumabas ng kwarto. Nang mag-isa na lang si Carlo, hindi siya mapakali. Dahan-dahang tumayo siya mula sa kanyang kama at sumilip sa pasilyo. Sa kanyang mga mata, ang pasilyo ay tila naging isang madilim na bangin na lalo pang pinatingkad ng kanyang malikot na imahinasyon. Ano kaya ang mga nakatagong misteryo sa dilim na ito? Bumalik si Carlo sa kanyang kama at kinuha ang kanyang cellphone. Nagpatugtog siya ng musika, umaasang mawawala ang kanyang kaba. Pero bigla siyang nagulantang sa isang nakakatakot na tunog mula sa kabilang kwarto. Ang tunog ay parang pagsusuka at ito'y nagpatindig sa kanyang balahibo. Si Carlo na may matinding takot sa suka ay naging estatwa sa takot nang makita niya ang isang nilalang, si Mang Rodel, na sumusuka ng itim at berdeng likido sa sahig ng pasilyo. Tinangka niyang sumigaw para humingi ng tulong, ngunit walang dumating para saklolohan siya. Ang kanyang mga sigaw ay tila nilamon ng katahimikan ng gabi. Anong uri ng bangungot ang naghihintay kay Carlo sa dilim ng pasilyo? Sa gitna ng kanyang pagtatangkang tumakas, napansin ni Carlo ang kanyang Kuya Jonas na nakatitig sa kanya mula sa dulo ng pasilyo. Ang mga mata ni Kuya Jonas, puno ng takot, ay tila nagsasabi ng hindi maipaliwanag na pangamba. "Kuya, tulungan mo ako," sigaw ni Carlo. Ngunit parang estatwa lang si Kuya Jonas, hindi gumagalaw, hindi sumasagot. Hindi makagalaw si Carlo nang hilahin siya ng hindi nakikitang puwersa papasok sa kwarto ni Ate Sofia. Ang kwarto na dapat sanay kanlungan ay naging kanyang kulungan. Doon, sinalubong siya ng nakakabahalang ngiti ni Ate Sofia at ng kanilang Lola Teresa. "Bakit?" tanong ni Carlo, ngunit ang tanging tugon ay ang nakakakilabot nilang mga ngiti. Sa kanyang pagkakatitig, nagsimulang mabiyak ang sahig ng kwarto. Dahan-dahang nilamon ng biyak ang katawan ni Carlo habang ang kanyang mga kamay ay nagpupumiglas na makawala. "Ate, Lola, tulungan niyo ako." Ngunit tila mga bingi ang dalawa sa kanyang pagmamakaawa. Nadama ni Carlo ang matinding sakit habang siya ay unti-unting nilalamon ng sahig. Ang kanyang mga sigaw ay tila bingi sa mga tainga ng mga kasama sa bahay. "Tulong! Hindi ko na kaya." Ngunit walang lumapit, walang sumaklolo. Ang sakit sa kanyang katawan ay sumasalamin sa sakit ng kanyang damdamin. Ang pakiramdam na siya ay nag-iisa. Ang kanyang pagpupumiglas ay lalong nagpapalala sa kanyang sakit. Ang bawat galaw ay parang mga kutsilyong humihiwa sa kanyang laman. Ang kanyang isipan ay puno ng takot at kawalan ng pag-asa. "Kuya, ate, lola, bakit?" Paulit-ulit niyang tanong sa sarili. Sa huli ay tuluyan nang nawala si Carlo sa sahig na parang hindi siya umiral. Ang kwarto ay bumalik sa katahimikan na parang walang anumang nangyari. Ngunit ang katahimikang iyon
ay may dalang tanong. Ano na ang mangyayari kay Carlo? At ano ang lihim na itinatago ng kanyang pamilya? Ang mga sagot nakatago sa kadiliman na kanyang kinatatakutan. Nagising si Carlo na bigla, ang kanyang nooy basa sa pawis at hingal na hingal siya. Parang may hinahabol na bangungot. Sa tabi ng kanyang kama, nakaupo si Kuya Jonas. Ang mukha'y bakas ang pagkabigo at takot. Parang may naganap na hindi niya napigilan. Kuya, anong nangyari? Bakit parang totoo yung bangungot ko? Tanong ni Carlo habang pinapahid ang pawis sa kanyang noo. Tumingin lang si Kuya Jonas sa kanya. Ang mga mata ay nagpapahiwatig ng isang sikretong hindi may bulalas. Carlo, may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin, malumanay na sabi ni Kuya Jonas. Napansin ni Carlo ang basang sahig at ang gusot na kumot na parang may nagwala sa kanyang kama. Kuya, bakit ganito? Parang totoo yung nangyari sa akin kagabi. Ang pagtataka ni Carlo sa realidad ng mga pangyayari ay lalong nagpalakas sa kaba sa kanyang dibdib. Ano nga ba ang nangyari sa kanyang bangungot at bakit ito nagiiwan ng bakas sa totoong mundo? Habang pinipilit ni Carlo na intindihin ang mga nangyayari, naramdaman niyang bumalot sa kanya ang takot na baka maulit muli ang masamang panaginip. Parang malamig na kumot na ayaw niyang isuot pero hindi niya mahubad. Kuya, natatakot ako. Baka bumalik yung bangungot, sambit ni Carlo. Ang boses niya ay nanginginig. Carlo, hindi natin alam kung kailan o kung bakit nangyayari ang mga ganitong bagay. Pero kailangan nating harapin, sagot ni Kuya Jonas. Ang tono'y puno ng determinasyon. Nagsimula si Carlo na mag-alala tungkol sa tunay na nangyayari sa kanilang tahanan. Paano kung hindi lang bangungot ang lahat? Paano kung may misteryosong presensya talaga si Mang Rodel na hindi lang basta-basta naglalaho paggising niya? Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong at ang kanyang puso'y puno ng pangamba. Ano nga ba ang susunod na mangyayari sa bahay na ito na tila ba'y may sariling buhay at misteryo? Mga ka-creepy, sa bawat sulok ng ating isipan, may mga bangungot na naghihintay na maging realidad. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa walang humpay na kilabot. Excited na ko sa muling pagtatagpo natin sa susunod na upload. Mag-ingat ka, baka sa susunod na pagtulog mo, ikaw na ang bida sa iyong sariling horror story. Hanggang sa muli, mga ka-creepy, huwag hayaang ang bangungot ay maging totoo.